spending habit nating mga Pilipino, no? Naniniwala ba kayo dyan? Pag bare months daw at nagsimula ng kumanta si Jose Marichan, magastos na daw ang mga Pilipino. Yung mga dating nagji-jeep, sige taxi, sige Grab, 'di ba? Yung mga buhok nila ate, pare-parehas lahat sila nagpapareban pag bare months, no? Bakit kaya, no? Actually, si Shopee naniniwala diyan eh. Kasi diyan nagsimula ang 11/11 sale, oh, 'di ba? So, yan, sasakyan natin yung bare months na yan. Definitely, mas dadami ang customers natin dyan. So, nag-gear towards tayo dyan sa bare months na yan. Hopefully, maging maganda ang bare months natin at magsimula siya ng isang malaking scaling for up your serbisyo, no? So, very well strategized, very well planned tayo, guys. Ayan, so, pag-usapan natin tonight on our training, no? It's about gearing up the neopreneurs naman, tayo mga neopreneurs. How do we do the business, no? So, magkasabay tayo, the neopreneur and the company, doing it at the same time, definitely magiging successful tayo. It just takes proper amount of time, no? So, eto si Manny Mateo from Capiz. Good evening, sir. From Sir Rolly, second summer capital of the Philippines, Tagaytay City. Nakakamiss bumalik ng Tagaytay, no? So anyway, guys, our topic for tonight will be the part 2 na ano natin, na-cut natin last training, no? So the topic is the entrepreneurial edge, no? So this will be our fresher course for everyone na naka-attend na, nakapanood na. I'm very sure hindi lahat nakuha ninyo kasi ang tao kapag po may mga bago silang natututunan, no? Kung ano yung pinakagusto nilang naririnig nila, yun yung nagda-digest. So it takes second time around para makuha nila yung iba, no? So this is for the refreshers. However, para naman sa mga bago, ayan, maganda matutunan nyo to because on the topic of entrepreneurial edge, dito natin tinuturo kung ano yung tamang mindset ng isang entrepreneur, no? Not just being a neopreneur, okay? As a business person holistically, no? Buo bilang negosyante, no? So simula tayo diyan sa sa mindset and ano yung mga dapat na alam natin, yung mga dapat na natutunan natin and how do we learn from it, no? So guys, screen share na ako. All right? Ayan. So dito tayo sa why neopreneurs fail, 'di ba? Dito na tayo sa second part, no? So pero konting recap lang muna, no? Pinag-usapan natin yung cash flow quadrant, no? So, apat lang yung pinagkakakitaan ng tao: employment, self-employed, business, and investor. Of course, ang gusto nating lahat maging investor, pera na ang nagtatrabaho para sa atin at yun ang gumagawa ng pera and we are free to do anything what we want. However, it's really hard to become an investor kung wala kang kapital. So, you're gonna put up your business para makalikom ng kapital and then soon you can become an investor. Thankfully, you are now a neopreneur. That's a type of business, no? Nakatalon ka na from the left side to the right side. And now we're talking about this. Hahasain natin to para ba magiging magaling na business person, no? So, all right, tuloy na natin to. Why neopreneurs fail, no? So, let me set up my chat first. Gusto ko kasi nakikita ko yung chat. Ayan, no? So, all right, dito sa why neopreneurs fail, no? Hindi natin pinag-uusapan yung sa topic na paano ka magiging successful, no? Sasabihin natin dito bakit nagfe-fail ang isang neopreneur para hindi mo na gagawin, para iiwasan mo na siya. All right? So, medyo reverse psychology ang approach natin dito, no? So, sabi nila, experience is the best teacher. Actually, we beg to disagree, no? For us, other people's experience is the best teacher. Bakit? Ika nga, hindi mo naman pwedeng maging mali lahat ng nasa mundo. No, hindi mo pwedeng akuin lahat ng pagkakamali sa buong mundo. Mag-share ka naman, no? So,
Yung ibang tao may kanya-kanyang storya, may kanya-kanyang failures, may kanya-kanyang pagkakamali. Learn from that na lang. Yun yung pinakamabilis na way para matuto, no? To get yourself thought kung ano yung mga tama at mali, no? So, let's start, guys, no? So, number one, nag-fail ang isang neopreneur because number one, wala siyang prospect list, di ba? So, this prospect list is been a big topic already, no? Lagi nating sinasabi to na it's really important for you to have a prospect list. May it be a prospect list na neopreneur, 'di ba? Iba 'yan. And yung prospect list din ng service providers, no? So magkaiba 'yan. Bakit? Kasi guys, dito mo monitor yung ginagawa mo sa business. Dito mo monitor kung asan ka na ba. Dito mo rin titignan sa umaga kung ano na yung next mong gagawin. Okay? Explain ko ng mas malalim. Alright? Sa business kasi, hindi yan kagaya ng employment na kapag pumasok ka, ituturo na sa'yo kung ano yung gagawin mo. Di ba? Bibigyan ka na lang ng job order, bibigyan ka na lang ng utos, and then, yun na yung gagawin mo. In short, hindi mo na kailangan mag-isip, gagawin mo na lang. Di ba? The challenge in being a business person, walang mag-guide sa'yo kung paano gagawin mo is because ikaw yung boss. Ikaw yung business owner eh. Walang magagalit at walang mag-uutos sa'yo kung hindi sarili mo. Okay? So walang mentor mo ang papagalitan ka sa umaga at sa tanghali kapag di ka nagtrabaho sa umaga, walang ganun. 'Di ba? Because your mentors are your business partners eh. 'Di ba? So ito ang kadalasang problem. Ito ang kadalasang reason bakit nagfe-fail ang isang neopreneur. Actually, ang entrepreneur, no? Kasi minsan may business ka, pag nandiyan na yung business mo, okay, may business na ako, matutulog na ako hanggang hapon and all, di ba? So, yung procrastination, yun yung nagiging problema, no? So, etong prospect list, sinusolusyonan niya yun, no? It allows you to mentor yourself, no? In order for you to become a mentor, ang unang-unang magiging mentee mo, ang unang-unang magtuturo sa'yo at mag-uutos sa'yo at dapat magagalit sa'yo, sarili mo. Okay? So, paano yun? Kailangan may prospect list ka. Kasi, pag gumising ka sa umaga, no? Let's say, nagtatrabaho ka or nag-aaral ka, di ba? Pagkagising mo sa umaga, you take a look at your prospect list, you will be reminded. Ano ba yung dapat kong gawin this day? Aasan na ba ako sa business ko this day para mag-progress? Asa na ba yung kausap ko na newpreneur or service provider na i-onboard ko? Ano ang requirements yung kulang niya? Kulang siya ng police clearance? Ganyan, di ba? Or NBI clearance? So, this will be your best friend. Pagkagising mo, pagkatulog mo, ito yung tinitignan mo. And guess what? In this prospect list, nasa likod niyan yung mga goals mo. Yung short-term goal and long-term goal. That calls for another topic. But, a prospect list is basically, it's also yourself telling and reminding yourself kung ano na next na gagawin. So, that's why kapag wala ka nito, ang daling makalimot eh. Pagkagising mo sa umaga, okay, may after service business ako, papasok na ako, ganyan-ganyan, sobrang busy sa trabaho, nakalimutan na, sobrang busy sa school, na-set aside na. Pag after ng trabaho, pagod na pagod ka na. Ang gusto mo na lang magpahinga. Okay? Pero, may prospect list ka, binunot mo, oo nga pala, may meeting ako mamaya. O extra mile, additional. Ganun naman eh, di ba? If you're willing to work overtime, might as well work overtime to your business, not to your job. Bakit? Hindi ka naman tagapagmana eh. Di ba? Bakit mo ibibigay lahat sa trabaho mo? Hindi naman ikaw magmamana niyan ng negosyo. 'Di ba? Might as well build your own business. 'Di ba? Mapagod ka man, okay lang 'yan, tinutulog lang 'yan. Ang importante, nagawa mo yung negosyo mo na mag-aalaga sa iyo for the future. 'Di ba? Pag na-build na yung negosyo mo, ayan na, kumikita ka na ng capital and then magiging investor ka na. 'Di ba? So, that's the goal. Now,
Hindi yun posible at hindi yun mangyayari. All connecting the dots backwards boils down to having a prospect list. Okay, so many people here fail because there's no prospect list. Huwag nyo na pong gayahin. Okay? Next, second, lack of commitment, no? No, yes, no, maybe alam niyo yon yung mga hindi sigurado, mga walang kasi mga hindi nagko-commit, mga takot or nagdududa pa din, member na pero nagdududa pa din, di ba? Hindi uma-attend ng training. Yan, kadalasang problema yan, no? Nag-invest lang tapos walang pakialam, ayaw pag-aralan yung business. No? Saan ka naman nakakita ng business na nag-invest ka lang tapos tutubo na ng pera? Ako may alam ako, scam. O, di ba? Actually, kaya maraming nalolokong Pilipino dahil din sa katamaran natin Di ba? So, sabihin sa'yo, akin na yung 50,000, 100,000, 1 million mo, pakikitain ko ng ganitong percent per month. Talo pa bangko. Too good to be true. O, di ba? Tapos wala na. Ano ka na? Doon ka na matataya. O, di ba? So, ang totoong business, guys, no, inaaral siya. Pagpasok mo, it's a never-ending learning, no? Even us, up to now, even the top earners, up to now, even the billionaires outside our business, nag-aaral yan. Okay? Inaaral yan, maya't maya, araw-araw, what's happening with the business, what can I learn, what's new, how can the business adapt. Okay? Kung sa mga maliliit na bagay na pagbibigay ng oras at effort sa personal development, 'di ba? Sa pag-a-attend ng training, hindi mo magawa, wala kang matututunan. Guys, ang totoong kapital mo dito, excuse me? Ah, ang totoong kapital mo dito, guys, hindi yung pera na nilabas mo para magkaroon ka ng Neopreneur account. Okay? Ang totoong kapital mo dito is una, oras at pangalawa, effort. Okay? So, yan yung tatlong kapital, pera, oras, effort. Kapag pera lang ang kinomit mo, kulang ka ng commitment. Dapat meron ding oras tsaka effort para aralin yung negosyo mo. Di ba? Baka naman mamaya hindi mo pa rin alam kung paano mag-app demo. Hindi mo pa rin alam kung paano mag-download ng app o may ganyan. Di ba? Bigyan mo ng oras yung business mo, be committed to it. 'Di ba? Huwag ka nang gumaya dun sa mga nag-fail. It's because akala nila maglalabas lang ng pera and then kikita na. No, hindi po ganun yung business. Even in our presentations, no? Kahit yung mga mentors pag nagpe-present yan, di walang sasabihin niya na labas mo lang pera mo, kikita ka automatic kasi wala pong ganun. Okay? So, people that doesn't give right commitment fail. Okay? Kahit hindi lang sa AYS, kahit anong negosyo, guys. Kahit nga sa school Huwag ka magbigay ng tamang commitment, di ka makakalabas diyan Magre-repeat ka lang na magre-repeat 'Di ba? So, mas lalo na sa trabaho, of course, kapag wala kang commitment, masisisante ka, syempre. 'Di ba? So, here in business, just realize that you are giving commitment not just for something short term, but you're giving commitment for the future, for your dreams, for something na na binibuild mo na sa'yo. Okay? So, yan, number 2. People here fail because they lack commitment, no? Third, income driven, no? Too much impatience, wants to earn money immediately. Only interested in his personal interest. Alam nyo guys, sasabihin sa atin, of course, kaya nga kami sumali dito para kumita ng pera. 'Di ba? This is business, we have to profit. Of course, 'di ba? That's given, but that's not the point. The point here is if you are income driven, pera-pera na lang ang tinitignan natin, hindi po mag-work 'yon. Okay? Kapag puro pera na lang ang focal point ng business, hindi po ganoon ang business, okay?
let me share something to you, no? Ang business, ang ultimate purpose niyan ng negosyo, ang pinaka pakinabang niyan sa negosyo, ng negosyong yan, sa sangkatauhan, ay to serve mankind. Okay? A business's ultimate purpose is to serve mankind. Okay? Sinabi ba na it's to make money through mankind? Hindi, di ba? Serve muna. Okay? Mission muna. And then the commission will follow. Commission is just the byproduct of a successful mission. Di ba? So, now, ang point being, sa negosyo, in any business, no, hindi lang siya about pera. You have to pay attention to what makes money and how does money being generated. Okay. So, para maiwasan mo to, pagiging income driven, no? Pagiging masyadong puro pera-pera na lang, no? Ang importante dito is natututo ka, nag-accumulate ka ng knowledge. Okay? Kasi totoo lang guys, madali lang kumita ng pera dito. Okay? Madali lang kumita ng pera sa business na to, lalo na dito sa AYS. Ang mahirap lang kapag hindi mo alam kung papaano. Okay? Kasi yung pera, madali siya kapag marunong ka na, kapag naaral mo na. Alam mo na yung takbo, alam mo na yung sistema, alam mo kung paano sumagot ng frequently asked questions, alam mo kung paano i-handle yung mga business partner mo, alam mo kung paano mo sila tutulungan, alam mo kung paano i-explain yung business, and so on and so forth. Pag alam mo yung mga basic skill na yan, madaling kumita ng pera sa business na to. Okay? So don't focus on money first. Okay? You can focus on money later, no problem. Focus on learning the business first. Okay? So, yan. Third reason why neopreneurs or entrepreneurs fail because they are too much income driven. Okay? Don't be income driven, guys. Be knowledge driven. Alright? Fourth, lack of excitement. Yan, nako, sino ba dito nawala na ng excitement, no? First day nung sumali, sobrang excited. Ngayon hindi na. Always need motivation from others. Ito yung mga taong disuse, ika nga. Parang laruan na disuse, natatakbo lang kapag iniikot yung susi niya. No, ganyan ang itsura niya kapag walang excitement, walang motivation, no? No clear purpose, no? So, yung purpose mo, hindi ka sigurado, ang alam mo lang, gusto mo lang kumita ng pera. Okay? Let me give you a tip on this one, no? Guys, if you always need motivation from others, ang ugat niyan is wala kang purpose. Ang ugat naman ng wala kang purpose is baka wala kang mahal sa buhay, no? Kadalasan sa mga nakakakwentuhan ko, no? Bakit niyo po nagustuhan sa AYS? Ano yung reason niyo? Magkano yung gusto niyong kitain in a month? Magkano yung gusto niyong kitain in a year? Magkano yung gusto niyong savings in 2 years? Ganyan. So, ang mga malalalim na rason na naririnig ko is tungkol sa pamilya. Okay? Pag tungkol sa sarili, malalim din naman yan, pero mas malalim yung pamilya. Okay? Mas malalim kapag ang motivation mo para sa mahal mo. Yung sa sarili mo, okay din yan, malalim din yan, pero it can only get you so far. Ang malalim talaga, ang malayo talaga mapupuntahan kapag tinignan mo na yung mga mahal mo sa buhay, nangarap ka para sa kanila. Okay? Kasi ang gusto para sa sarili, ang pangarap para sa sarili, kadalasan, mabilis pong mapundihan. Kasi tamarin ka lang, pundido na yan eh. 'Di ba? May mga taong ganun. Magkasakit ka lang, and then tamarin ka, sundan pa yan ng nasanay ka na ng ganun, wala na. Wala na, ang hirap na mag-come back to think about your dreams. However, if ang motivation mo para sa ibang tao, para sa mama mo, sa mga kapatid mo and all, sa family nyo, yan, tignan mo lang sila, gaganahan ka na ulit. Tignan mo lang sila, you will be reminded. Bakit mo kailangan ng reminder, ng constant motivation, ganyan, no?
Kasi guys, ang tao naka-design 'yan na kailangan lagi talagang may motivation. Okay? Kailangan talaga parang ano 'yan, para kang naliligo. Okay? 'Pag naliligo ka siyempre tinatanggal mo yung mga dumi para fresh ka ulit. Ang motivation gano'n din 'yan, dapat pinapaligo mo 'yan araw-araw. Why? Because there will be a lot of obstacle and hardship that you will experience, 'no? Kapag wala kang motivation, wala kang gas, hindi tatakbo yung kotse mo. No? So it's very important na you have a clear purpose. Ano ba yung purpose mo? Bakit mo gustong kumita ng pera? Ano ba yung purpose mo? Bakit gusto mo magbago buhay mo? Guys, we're talking about these kinds of things because these are the things that are possible and it's happening here in the people in this company. Kaya napag-uusapan natin siya, 'di ba? So, ano ba yung pinaka-purpose mo na mangyari sa'yo, sa pamilya mo in doing this business, 'no? Wag mo na yung pera kasi pera tulad nga ng sabi ko sa inyo guys, importante yan but it's just a byproduct. How do you want your life to be changed? Your lifestyle to be changed? Where do you want to enroll your kid? Where do you want to live? Ganyan ang mga purpose at pinag-uusapan natin dito, no? So, yan, neopreneurs fail because of lack of excitement. Yan. So, next, listening to negative people. Ayan, nako, may nakaka-relate po ba dito? Yan. Easily gives into advices of dream stealers. Ayan. So, ang storya, ikaw, neopreneur, nahirapan ka, nagtanong ka sa best friend mo, na inaya mo maging neopreneur, tapos ayaw niya, and then nahirapan ka, humingi ka ng payo sa kanya. Sabi ko sa'yo, pare, ano-ano yan ganyan-ganyan. Yon. Second, can think for himself of positive things. Di ba? Hindi mo kayang labanan yung mga negative things na sinasabi sa'yo. Sometimes, guys, no offense intended, okay? Pagod ka sa trabaho. After nun, dumiretso ka ng office, nag-present ka. Or may minute kayo ni mentor, si mentor nag-present, sinamahan mo siya, yung client mo. Then, pagod na pagod ka, 10 PM, uuwi ka ng bahay. May negative. Oh, di ba? Bakit ngayon ka lang? Blah, 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 so on, so forth. Di ba? So, it's really hard to traverse in life if there are things like this. May mga ganitong bagay. And guys, this is no joke. Nangyayari to. No? Always hanging around with negative people. Di ba? So, anong technique, Sir Lian, no? Pag uwi mo at magagalit, ikaw unang magalit. De, joke lang. Joke lang po, no? So, guys, kaya ko nga laging sinasabi, yung mga partner ninyo, asawa ninyo, no? ip ipapresentan niyo sila sa mentor mo. Paatinin mo ng tech forum. Bakit? Hindi naman din goal para mag-join sila or what eh. 'Di ba? Ngayon kung mag-join, okay, thank you, bonus, 'di ba? Pero ang goal niyan para makita niya kung ano yung nakita mo. Para hindi kanya kontrahin, para suportahan ka niya kasi maiintindihan ka na niya. Kapag alam niya kung ano yung tinatrabaho mo. Pero the way na mag-aaway kayo is kapag hindi niya alam kung anong ginagawa mo. Umuwi ka ng late, ang iisipin lang niyan, nagbubulakbol ka. Tama? Ganyan din sa mga students, sa mga parents nyo. Di ba? Pakita nyo sa kanila yung business, ayain nyo si mentor, patinin nyo ng tech forum. Hindi para mapasali, para lang maintindihan kayo. Malay nyo mag-join, mas magaling pa pala sa inyo, di ba? Bonus na lang yun. But then, still, you wanted to manage the emotions, you want to show them, wala namang kailangang ikahiya sa ginagawa natin. Wala naman nakakahiya. Maganda naman yung business natin. Sa lahat naman ng nakikinig at nakikita yung business natin, maganda. Even yung mga professionals, mga business people, intelihenteng tao, ganyan. Maganda para sa kanila. So, wala kang kailangan ikahiya. Be proud. You can show the business to them. Di ba? Just to get the support. So, kaya lagi ko sinasabi yan. Third, always hanging around negative people. Yung mga kaibigan mo,
'Di ba? Kung inaya mo sila sa business, ayaw nila, ang tanging gagawin lang niyan is i-negative ka. Tama? 'Di ba? Puwede nating bawasan yung time na pagha-hangout sa kanila. Actually etong lesson na 'to, 'no, listening to negative people, this just doesn't apply in business actually. Hindi lang sa AYS, di lang sa negosyo, even in personal life, 'di ba? Pansinin mo, even in personal growth, pansinin mo kapag ang mga kaibigan mo, sige tsismis, 'di ba? Puro negative ang sinasabi. Ang hirap nila kasama, ang bigat nila kasama. Parang mas masarap kasama yung mga taong puno ng ideas, puno ng plano sa buhay, 'di ba? Masarap yung mga gano'ng kaibigan. Kaysa sumama ka sa mga kaibigan na puro tsismis, puro bulakbol lang, ganyan. 'Di ba, guys? So, kung may gano'n kang kaibigan, di ko naman sinasabing burn the bridges na iwan niyo yung kaibigan niyo, no. Ang sinasabi ko lang, budgeting niyo naman, 'di ba? Bawasan naman. Mas dumikit sa mga tao na na maganda ang pananaw sa buhay, 'di ba? Kasi kahit ikaw sa anak mo, 'yan ang sasabihin mo sa anak mo, "Nak, 'pag nagkaroon ka ng kaibigan sa school, make sure na dun ka sa mga taong maaayos." 'Di ba? Huwag ka dun sa mga taong tsismoso, ganyan and all. Dun ka sa mga goal-oriented, sa mga objective na tao. Mga may planong pumasa, may planong mag-top or ganyan. Tama, 'di ba? So, this lesson doesn't just apply in business actually, 'no? This is also a very good, indicator or pattern of having a very positive life, 'di ba? Kung binabawasan mo yung mga negative na tao na nakakasalamuha mo, magiging mas positive ka na tao, magiging mas masarap magnegosyo, mas masarap mabuhay, maganda ang outlook mo sa buhay, lagi ka nakangiti, lagi kang fresh, 'di ba? Ganyan 'yun. At alam nyo guys, ang negative thinking nakakasama sa katawan 'yan. Tama? Ang katawan natin nagre-react 'yan sa negative thinking, 'di ba? Kaya 'wag bawasan natin 'yan, bawasan natin kasama natin ganyan na makakapag-impluwensya sa atin ng ganyan, 'no? So, 6, easily discouraged, 'yan. So, ano ba 'yan? Nag-invite ako tapos ayaw niya. Ayoko na, hindi yata para sa akin 'to. Oh, give up too soon, quits after a few rejection. Oh, guys, sino dito naranasan ng ma-reject? Comment or chat me. Come on, tignan natin. Sino dito mga naranasan na po, no, na ma-reject? Naku, ayan, malaking me. Oh, sino pa? Yan, no? Ayan, sila ano, dami. Jojo, Manny, Ma'am Ellen, yan. Ako, dami na pong beses. Sir John, Sir Adolfo, Anchodo, na-reject, oh. Di ba? Oh, guys, eto ha, medyo labas lang sa ano, sa topic. Pupusta ako kung kung na-reject kayo, hindi naman yan sasabihin na pangit yung negosyo. Kung meron man, konti lang magsasabi niyan. 'Di ba? Pero walang magsasabi diyan na ayoko niyan kasi ang pangit-pangit ng negosyo mo, 'di ba? Wala namang ganoon. Bakit? Kasi maganda naman yung business natin eh. 'Di ba? In my experience, wala pang nagsabi maganda. Lahat 'yan, estudyante, housewife, teacher, doktor, negosyante, attorney, pulis, colonel, general, lahat 'yan na-meet ko, pinakilala ko yung business, walang nagsabing pangit, 'di ba? Kung may magsasabing pangit, baka niloloko ka lang ng kaibigan mo para ano, para pagtripan ka. Yan, it's either hindi magre-reply o sasabihin yan, magrarason yan. Tama? 'Di ba? So, ngayon, let's get back, no? Quits after a few rejection, no? So, ma-reject and then sasabihin mo sa sarili mo na, naku, na-reject na naman ako, hindi yata para sa akin 'to. 'Di ba? Easily discouraged. Naku, may meeting ako mamaya, in-Indian ako.
Inindyan ako nung meeting ko. Hindi yata para sa akin 'to. Yan yung mga easily discouraged, 'di ba? Ayan, sabi ni Ma'am Banji maganda daw pero maraming dahilan not to join, oh, 'di ba? Kasi guys, ganito siya, no? Ayan, kay Sir Dabi nagba-back out kasi nag-e-expect ng libre. Naku sir, baka kasi mahilig ka man libre, 'di ba? So anyway, ah yung discouragement, no? Yung pagiging madaling ma-discourage, no? Ang tip na maibibigay ko sa inyo dito, una sa lahat, dapat mabilis ka mag-move on. Okay? Dapat hindi ka tumatambay dun sa rejection. Pag ni-reject ka, okay lang yan. Ang kailangan maintindihan mo, pag ni-reject ka niyan, hindi yan dahil sa pangit yung business mo, hindi rin yan dahil sa pangit ka. Okay? Hindi ikaw yung nire-reject niya. Don't take it personally. Ang nire-reject niyan, yung business at yung opportunity. Okay? Pag nagsabi ng no does not necessarily mean na not now, 'di ba? Ayan, may magandang rejection from Ma'am Arlene, scam daw. Oh, normal 'yan. Normal 'yan kapag pangit yung pagkakakwento, 'di ba? So, pwede pang ano 'yan, pwede pang matinis 'yan, no? Kung kasi of course, there are so many scams here in the Philippines, no, na online business. Ang hirap eh. Ang kulit kasi ng mga kababayan natin eh. Ang hilig gumawa ng scam na business. Tapos yung mga tao, ang hilig magpa-scam. Ang akin naman, pagpapaguran mo lang rin, bakit scam pa gagawin mo? Ba't hindi yung long term? 'Di ba? Bakit hindi pa yung pangmatagalan? Bakit gagawa ka pa ng scam short term tapos paliliitin mo pa ang mundo mo, 'di ba? Ang gulo ng mga kababayan natin eh. May skilled friend mo, sabihin sa'yo, busy sa work, di siya pwede pagsabay. Normal yan, Sir John, kapag may SP, tapos masyado siyang maraming client na talaga, it's normal, no? However, ganito kasi yan eh. Posibleng hindi pa nila nakikita ng tama yung vision, no? Kasi, pansinin mo, i-compare natin sa Grab, no? Si Grab, kapag namasukan kang driver, magkano bayad sa'yo per day? 700, malaki na 1,000 per day. 'Di ba? Pero kapag nag-Grab ka, kaya mong kumita ng 1,500 per day, hawak mo pa oras mo. Tama? 'Di ba? Until such time nung sumikat si Grab, dun lang nakita ng mga professional drivers na mas profitable si Grab. Kaya nung sumikat siya, mas lalo pa siyang pumutok. Okay? Ganun lang din sa App Your Servicio. Posibleng di pa nila nakikita. Aircon technician, sasahuran yan 800 per day. Pero hindi niya alam kapag in-offer niya yan 1,000 pesos, kapag nakatatlo siya isang araw, 3,000. Baka nga sa trabaho, mas marami pa dyan yung ginagawa niya eh, pero fix lang naman yung sahod niya. 'Di ba? Makikita rin nila yan, sisikat din tayo at bigla tayong puputok. Kasi may mga 'di ba, nasa ano yan, nasa tech forum yan, yung diffusion of innovation. May mga taong early adopters talaga and then mga late adopters, mga taong nakita na nila may iba nang gumagawa, may mga yumayaman na saka pa nila gagawin. May ganun talaga, 'di ba? But I want you to understand in this concept, guys, in this topic, no? Ah, 400 lang ang tech dito sa Capiz. Oh, that's good. Ibig sabihin mababa. Oh. Paano kapag may nagpagawa, tatlo, o di 1-2 pa din 'yun, 'di ba? Pag namasukan ka as aircon technician diyan sa kumpanya, magkano bayad sa 'Yun yung comparison diyan. Oh, so anyway, guys, don't take the rejection personally, no? Nagmahal, nasaktan at nagmahal ulit, parang ganyan lang mag-offer ng business. Actually, sir, mas mahirap pa nga yun sa pagmamahal kasi yun, personalin mo talaga yun. 'Di ba? Kapag nanligaw ka, alam niyo naman tayo mga lalaki, pag nanligaw tayo, hindi tayo type kasi hindi type yung itsura natin, ganyan, or kung anong reason, 'di ba? Personalin mo talaga yun kasi ikaw yun eh. Ikaw yung ino-offer mo dun eh. 'Di ba? Pero sa business kapag ni-reject, okay lang kasi hindi naman ikaw yung ino-offer mo, yung business naman eh. So ang ni-reject nila, yung business. Kaya nga 'di ba ang lalaki pag nababasted, umiinom, kailangan niya inom 'yan, 'di ba? Kailangan samahan ng mga kaibigan niya kasi syempre masakit 'yun, wala nang chance ulit, 'di ba?
However, in business naman, kapag nag-no yan sa'yo, may chance ulit kasi it does not mean na never. No, pwedeng naka-add yan sa'yo sa Facebook, tinitignan ka lang. Yung mga nag-reject sa'yo dati na nasa Facebook mo, believe me, minaman-manan ka lang yan. Tinitignan yan kung consistent mong ginagawa yung business. Tinitignan yan kung magbabago ba talaga ang buhay mo sa business. Kung kikita ka ba talaga kahit maliit, di ba? Ganyan yan. So, don't take it personally. Don't burn the bridges. Kaibigan mo pa rin yan. No hard feelings, no? Baka hindi lang pa sila ready. Alright? Next. 7, no written goals. Yan, nako. Excuse me? There's no goal in life. No dream board, no goals, no direction, no dreams, no? So ito ang pinakamahirap sa lahat, no? So kapag may prospect list ka, 'di ba? Sabi natin, dapat in your prospect list, no? Dapat nasa likod niyan yung goals mo. Kasi you're being reminded of anong gagawin mo with the prospect list. Pag tinalikod mo naman 'yan, you're being reminded kung para saan. Ano ulit yung kinukuha mo, ano ulit yung binibili mo, 'di ba? That's on the goals side ng goals, no? So if you really want to achieve something, you need to achieve something small first, no? Maliit muna, short-term goals muna. Ano yung cellphone na gusto mo? Ano yung laptop na gusto mo? Ano yung mura na kotse na gusto mo? 'Di ba? Maliliit muna. And then, pag nakakaya mo na yung maliliit, pag pinagsama-sama yan, yun na yung malaki. 'Di ba? Madali na yung malaki, guys eh. Maniwala ka sa akin, madaling kunin yung malaki kapag meron ka na nung maliliit. Kasi andun ka na eh. Ang pinakamahirap sa lahat, 0 papuntang 1. Pero yung 1 to 100, 1 to 1,000, mas madali yan. Kasi may pattern ka na eh, may skills ka na, may expertise ka na. 'Di ba? So it's really important for you to have a goal so that you will be reminded bakit mo nga ba ginagawa. All right? 8, making yourself an issue. Okay, paano ba 'yan? Sir Lian, no? Ayan. So maraming sinasabing problema niya kaya hindi niya magawa yung business. Maraming reasons. Yan, narinig niyo yung kasabihan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kapag gusto, maraming paraan, di ba? Number 1, I don't have testimonials. Wala pa kasi akong kinikita. Paano naman ako mag-aaya? Hindi naman gano'n. Hindi ka naman mag-aaya ng dahil sa kinikita mo. Mag-aaya ka dahil pwede siyang kumita. Pwede niyang mapagkakitaan yung negosyo. At pwede rin siyang makatulong. Nagigets nyo? Ulitin ko ha. I don't have testimonials. May mga nagsasabi, Sir, hirap akong mag-invite keso neopreneur o service provider. Bakit? Kasi sir, wala pa akong kagaya nila Sir Seller, nila Ma'am Jolina na may pinapakitang cheque. Wala kasi akong ganun eh. Bonus na lang kasi yung ganun, guys. Kaya ka mag-aaya, hindi para sa dahil kitain nila yung kinikita mo. Kaya ka nag-aaya para kumita sila, para makatulong din sila. Kasi sila, kikita din sila eh. Malay mo nga, mas malaki pa yung kitain nila sa iyo eh. So ikaw, kung wala kang testimonial, wala kang kinita, hindi yan rason, no? Para hindi ka mag-aya. Okay? Kasi yung resulta, mangyayari at mangyayari din yan. 'Di ba? Magkakaroon ka rin hangga't tinutuloy-tuloy mo yung business, 'di ba? Kasabihan nga diyan eh, kapag ang tubig pinakulo mo, kahit gaano kalakas yan, kahit apoy pa ng dragon yan, kung patay sindi ka naman, hindi kukulo yan. 'Di ba? Pero kahit mahina yung apoy mo, basta dire-diretso, tuloy-tuloy, kukulo at kukulo yan. 'Di ba? Magkakaroon at magkakaroon ng resulta yan. May mangyayari at may mangyayari, no? Second, I'm not a good speaker, sir. Hindi kasi ako madaldal. Hindi kasi ako magaling magkwento. Ayan, actually pasok din dito I'm not a good convincer eh. 'Di ba? Guys, hindi mo kailangang meron ganito sa simula kasi una napag-aaralan naman 'to. Lamang na lang yung mga tao na pumasok dito tapos ang galing magkwento, magaling mag-explain.
Keso inborn yan o merong background galing sa sales, sa insurance, real estate, or whatever. 'Di ba? Ano na nila yan, advantage na nila yan. Pero kung wala kang ganyan, okay lang yan kasi natututunan yan. Napag-aaralan yan. Being a good speaker, convincer, storyteller, it's a necessary skill. Kailangan matanggap mo muna sa sarili mo na kailangan mo yan. Kasi hindi mo matututunan yan hanggat hindi mo tinatanggap sa sarili mo na dapat matutunan mo yan. Okay? Nagsisimula yan sa mindset eh. Kapag ang mindset mo, ang hirap, ayoko niyan, hindi mo talaga matututunan yan. Pero, kung convinced ka na kailangan mo matutunan yan, gusto mong matutunan yan, maaaral at maaaral mo yan. Di ba? Sooner or later, matututo at matututo ka din. Di ba? Ano lang yan, practice lang yan. Gawin mo lang ng gawin kahit pangit, kahit hindi ka confident, madedevelop mo din yan. Alright? Third, I don't have a good educational background. Guys, maraming successful businessman, milyonaryo, bilyonaryo, walang educational background. Bakit? Kasi tulad nga ng sabi ko sa inyo, lahat ng bagay sa mundong to natututunan basta gusto mo na pag-aaralan. Di ba? Kung wala kang educational background, it's okay. Kasi ngayon ka naman mag-aaral eh. 'Di ba? Hindi naman tinuro sa sa school yung tinuturo sa iyo ngayon dito eh. So you have a chance. Alam nyo guys, nakaka-relate ako dito kasi ako tamad ako mag-aral sa school eh. Totoo lang yung mga formula ng math, mga sa science, ang gustong-gusto kong pinag-aaralan history kasi mahilig ako sa kwento. Sa kwento ng nakaraan, ganyan. Kasi para sa akin, yung kwento ng nakaraan somewhat nasasalamin yan sa kasalukuyan at hinaharap. Yeah, well, hilig ko lang naman yun. Kaya doon ako nakikinig talaga. Pero, yung math, science, ganyan, yung mga mahirap. Sa English nga, hirap din ako eh. Yung pag-construct ng tamang sentence, ganyan-ganyan. Hindi rin ako ganun kaano, pero kaya ko mag-English ng maayos. Kasi, natutunan ko na along the way. 'Di ba? Wala akong magandang educational background, but then when I stumbled upon business, wow, ang ganda. Ito pala ang business world. Dun na antig ang interest ko. Dun ko siya napag-aralan, dun ko binigay lahat ng sipag na tinitipid ko nung bata ako, ibinuhos ko nung nag-business ako. Sana guys kayo ganun din. Alam ko in life no, it's really easy to be tired. Nakakapagod lalo na sa bansa natin. Ang hirap kapag ano ka lang, kapag normal na manggagawa ka lang, no? Kasi ang hirap eh, yung government natin, kurakot, yung ang pangit ng sistema and all, ganyan. Mahirap umangat dito sa buhay sa Pilipinas kapag susunod ka lang sa sistema. Dapat against ka sa sistema. Dapat ano ka, you're doing something different. Actually, be proud guys. You becoming a neopreneur, already you're starting to make something different. 'Di ba? So, ang kulang na lang is of course, mapag-aralan natin siya, matutunan natin siya. And since you're doing it differently in compared to normal things, that means magiging mas maganda ang result. Okay? Hindi magiging normal ang resulta. Kasi ang normal na resulta ano 'yan eh, 15,000 per month, 20,000 per month, may mga malalaki rin naman na 100,000 per month, ganyan. Pero ang abnormal na resulta is 100,000 per week, 50,000 per week, ganyan. 50,000 sometimes kinikita yan a day. Oh, yun ang abnormal na resulta. Ano ba gusto nyo guys? Normal na resulta o abnormal na resulta? Di ba? So, ayan, I don't have money. No? I know a few people guys, I don't have money. Siguro nga may mga nag-join dito. Walang pera eh. Ginawan lang ng paraan, no? So, money is not really an issue, no? I know few people, konti lang kakilala ko. Huwag kayong mag-alala. Sa business, kadalasan naman ng kliyente mo, ang pinakamaraming kliyente sa negosyo, hindi mo kakilala. Ang pinakamaraming customer dyan, yung mga hindi mo kakilala. Yung kakilala mo, kukonti lang yan eh.
'di ba? Mga 500 below lang 'yan. Pero yung mga hindi mo kakilala, milyon-milyon 'yan. Kaya huwag ka mag-alala kasi ang customer mo naman yung mga hindi mo kakilala. And ang sarap magnegosyo ngayon, alam niyo ba? Dahil online na, 'di ba? May internet, madaling palaganapin ang brand, madaling palaganapin ang negosyo. So it's a really good time to do business, no? There's a lot of tools, no? So 9, do not follow up. Ayan. Yung mga may prospect list dyan, no? Congratulations, may prospect list kayo. Pero guys, pag hindi kayo nag-follow up sa mga prospect ninyo, wala ding mangyayari. Okay? The gold is in the follow up, no? Kapag marunong ka mag-follow up, marunong kang mangulit. Yan. Ah, may mangyayari dun sa prospect mo, no? So, sometimes kasi, guys, no, yung prospects, they need time to really decide, okay? Some prospects, they need time to, or they need someone to help them decide, no? Ngayon, kapag may fear of rejection ka at masyado kang hindi nagfo-follow up, kumbaga nag-usap kayo, yun na yun, antayin mo na lang, wala talagang mangyayari. Para kang si Juan Tamad na nag-aantay yung prutas bumagsak sa bunganga niya, 'di ba? Na nakahiga sa ilalim ng puno iniintay bumagsak yung ubas. Parang gano'n lang 'yun kapag di ka nagfo-follow up. So dapat guys, marunong ka mag-follow up. Alam nyo, napakadali lang mag-follow up. Kamustahin mo lang. Kapag may nangyayaring event no, nagbaha, kamustahin mo, kamusta kayo? Inano ba kayo ng baha? Father's Day, batiin mo, Happy Father's Day. 'Di ba? Yung mga seasonal na bate at follow up, pwede 'yan. Oh. Gets? Next, takes no personally. Ayan, yung sinabi ko kanina. Don't take the rejection personally. Okay? Always see the silver lining in every rejection. Okay? So, since that's a retaining topic, continue ko na. Ayan. Badmouth other team or upline or company. Ayan. Wag na wag po tayong magbabadmouth ng other team or ng ibang upline or ng upline mo, no? Or ng ibang company, no? Wala pong napapala sa buhay ang taong masama ang lumalabas sa bibig. Okay, ang tao na masama ang lumalabas sa bibig, hindi yan nasasalamin sa ibang tao, nasasalamin yan sa kanya, dun sa nagsasalita. Okay? Kapag ang tao, mapapansin nyo, mahilig magchismis yan sa ibang tao, sa upline, sa company, ang ibig sabihin nun, chismoso siya. Right? Kaya what you say, it doesn't tell about other people. It tells about you. 'Di ba? Kaya, yan. Blowing candles of other people so that his or her light shines brighter. Hindi po yun ganun. No? So, the more na pangit ang sinasabi mo, ibig sabihin nun, pangit ka. Okay? Yun. Gets nyo guys, no? So, wag po tayong magba-badmouth, no? Yung mga badmouthers na yan, kinakarma po yan kaya sila nagfe-fail, no? So, walang magandang nangyayari sa kanila kasi masama sila. Oh, yun lang, ganun lang kasimple yun. No, kapag mabait ka sa ibang tao, guys, babalik yan sa'yo. Okay? Si Mentor Aris, mabait yun. Lagi kami binibigyan ng tip nun. Oh, merong business partner si Mentor Aris, andyan. Kailangan ng tip. O ikaw na natulungan ni Mentor Aris, dahil alam mo tinutulungan ka ng mentor niya, tutulungan mo rin yung tao niya. Bibigyan mo ng tip, masaya kang tutulong. You're giving back the help that you got. Oh, yung tinuruan mo na tao niya, may tao ka naman next time sa office. Dahil tinuruan mo sila, tuturuan din nila yung ka-team mo. O, di ba? Nag-e-echo po ang mga ginagawa natin sa buhay, nag-e-echo yan at bumabalik din yan sa atin. Good or bad, babalik yan sa'yo. Okay? So don't bad mouth, no? Kung masama po yung lumalabas sa bibig, yun po ang laman ng isip at puso. Yan. Actually, Ma'am Vanji, biblical yan, no? So, kaya, ayun siya. So, wag po tayong magba-badmouth, okay? I, alam nyo guys, may kakilala ako sobrang galing mag-perform. Ano siya eh?
magaling siyang salesman, magaling siyang mag-direct referral. Hindi siya gano'n kagaling mag-build ng team, okay? Pero kaya niyang magbenta ng 3 neopreneur, 7 neopreneur per day. Gano'n siya kagaling, no? Pero dahil mahilig siya mag-badmouth, wala siyang nabubuong grupo, hanggang sa napagod na siya, napagod na ang nangyari, nagsawa na siya, wala siya na-build na grupo. Ayun, nagka-car wash na lang ngayon, no? Sayang. So, anyway, tuloy natin. Poor posture, no? So, having a poor posture does not necessarily mean dapat diretso yung likod mo, no? It means the overall package, no? Yung resulta kasi niyan, no? Sasalamin naman yan sa nakikita ng tao sa'yo. If you have a bad posture, yung client mo, service provider mo, posibleng hindi maniwala sa'yo. Kasi hindi ka aya-aya ikaw tignan, no? So, yung grooming and yung image leads to low trust and closing rate. So, guys, remember, no, that ikaw, kaya ka nag-aayos ng forma, hindi lang yan para sa It's for you to impress other people. Okay? That's not just for you, it's for other people as well. So, ayan, have a good posture, no? Next, lazy. Ayan, nako po, lazy. May mga lazy po ba dito? No? Meron po ba dito? Aamin, no? Guys, ang pinakamahirap talaga kalaban, totoo lang. 'Di ba, last time napag-usapan natin that being a business person is about personality growth, no? It's about personal development. If you have a very rich personality, you can do business properly. Parang ganun yung ano natin. Kasi your personal self is your biggest asset, right? So, now, if you're lazy, no, kailangan magamot siya. However, yung problema ng pagiging lazy, guys, hindi mo yan magagamot hangga't hindi mo inaamin sa sarili mo. 'Di ba? Hindi na kami makakapagsabi niyan kasi syempre wala naman kaming mga CCTV sa bahay niyo eh. Ikaw na makakapagsabi niyan, ikaw na ang sisita sa sarili mo. Hindi na si mentor ang magbabantay pa sa'yo, 'di ba? Ikaw na magsasabi niyan kung tamad ka ba o hindi. Ngayon, ang akin lang, kung tamad ka man, aminin mo sa sarili mo para mabago mo. Kasi hindi mo masusolusyonan ang problema kung hindi mo alam kung ano yung problema. Okay? Gets po ba, guys? Yan. So, fourth, failure to handle partner's concern. Ayan, no? So, nagkakaroon tayo ng mga partners, no? Of course, mga nagtitiwala sa atin. And the moment, the time na hindi mo kayang matulungan sila, masuportahan sila sa mga concern nila, no? It will lead to your failure, no? So, minsan guys, yung mga tanong ng ibang tao na maliit na bagay para sa iyo, pero para sa kanila malaking bagay pala. 'Di ba? Hindi mo masasabi. Kaya however small it is for you, make sure na masagot mo or matulungan mo yung partner mo sa mga hinihingi nilang support, no? So, yan, lack of support to self-oriented, the disease of me, fails to see the need of others. Puro ikaw, ikaw, ikaw. 'Di ba? Actually, uulitin, lagi kong namang sinasabi 'to, no? Kung maiintindihan mo yung business model natin, this business is not about you being a top performer, no? You can be a top performer pero that's not enough. Kailangan naiintindihan mo that our business model is about you being a team player, no? Dapat ang mindset mo dito, team player ka, 'di ba? So, kung ang priority mo, of course, is matulungan yung business partners mo, kung hindi mo alam yung sagot, itanong mo sa susunod sa taas. Kung hindi alam susunod sa taas, itanong mo ulit sa susunod na mentor mo hanggang sa makarating ka na sa amin. Malalaman at malalaman mo yung sagot, matutulungan mo at matutulungan mo yung mga business partner mo. Okay? Gets? Next, resentful of mentor's earnings. Ayan, nako. Oh, si mentor. Kaya lang naman kumikita ng ganyan yan dahil sa amin eh. Kaya lang naman kumita ng 20,000 yan kasi nagpasok ako ng 7 accounts this week eh. Ganyan-ganyan, no? Yung mga ganyan, ako, napaka-negative na mindset, no? Nakatingin sa bulsa ni mentor. Alam nyo guys, si mentor, nandyan ka o wala,
tutuloy yan at kikita yan. Okay? Bakit kumikita si mentor? It's not just about you. No? Kaya kumikita si mentor kasi merong isa sa kabila mo na trinabaho niya rin na posibleng mas magaling pa sa'yo. At kapag nag-quit ka, si mentor maghahanap lang rin ulit yan ng isa pa na matutulungan niya sa side mo. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, no, yung ibang members dito, na matatagal na, wag nyo na sabihin sa akin kung sino kayo. Alam nyo naman yan sa sarili nyo eh. Yung mga matatagal ng members dito, tapos, patay sinde. Tignan nyo yung account nyo. Yung iba dyan, ang dami ng laman sa isang side. Kasi, kahit mabagal ka, hindi pumayag si mentor na hindi siya kumita. Okay? Tinabaho niya pa rin. Tumaya siya sa iba dahil tamad ka or dahil marami kang reasons. Ganyan lang din ang mangyayari. Yan din ang rason kung bakit kumikita ang mentor mo. Kasi kahit wala ka, kaya niyang kumilos, kaya niyang gawin yung business. So you don't need to be resentful of mentor's earnings. Di mo kailangan tumingin sa wallet niya. Kasi may sarili ka. Dapat ang tingin mo yung sayo pababa. Di ba? Ayan, sabi nga ni Sir Rolly crab mentality daw. Actually, Sir Rolly alam nyo, ang sakit man aminin, pero sa ating mga Pilipino, ano to eh, ano talagang kultura to eh, no? Kaya nga, ang negosyo, totoo lang, ano eh, medyo challenging ituro sa Pinoy, no? Not unless willing na willing talaga yung Pinoy. Kasi yung personality nating mga Pinoy, manyana habit, crab mentality, di ba? Ganyan mga babaliin mo yan eh sa kulturang Pinoy para talaga maging effective na businessman sila. 'Di ba? Pero eto naman ang maganda. Kapag ang Pilipino naging negosyante, nako napakagaling, 'di ba? Kung i-compare mo yan, negosyanteng may puso, 'di ba? So anyway, next, do not stay focused. Yan, nako. Oh, people with goal succeed because they know where they are going. Okay? Guys, tapatan na. Okay? Inggit yun, coach. From John Piña. Oo nga, sir. Eh. Di ba? So, bakit natin kailangan mainggit? Posible naman na kaya rin natin kumita. Baka nga mas malaki pa nga. Di ba? Alam nyo, when I started my entrepreneurial business, yung high school friend ko na nagpa-join sa akin, hindi naman sa wala akong pakialam sa kanya, pero nakafocus ako kung anong meron ako at sa baba ko. Hindi ko siya kailangan alagaan kasi nasa taas ko siya eh. Ang kailangan ko alagaan yung nasa baba. And guess what? After 3 months, nahabol ko yung earnings niya. After 6 months, mas malaki yung earnings ko sa kanya. Kumain siya ng buhangin, di ba? So, o ng alikabok. Dahil sa sobrang bilis ko, nakafocus ako kasi ano namang ano ko kung kumita ang mentor ko. Pasalamat ko na lang yun sa kanya kasi nalaman ko yung negosyong to. Nakita ko yung gusto kong gawin sa buhay ko, 'di ba? So anyway, 16, do not stay focused, no? Ito, yung mga taong masyadong maraming ginagawa. Okay? Sir, paano yun? Nagtatrabaho ko. Guys, hindi ko sinasabing umalis ka ng trabaho mo. Okay? Yung trabaho mo, gawin mo lang. Yan yung kailangan mong gawin para mabuhay. However, kung nagtatrabaho ka, gagawin mo sa AYS. Pag oras na AYS, mag-focus ka kay AYS. Hindi yung nag-AYS ka na, may ginagawa ka pang iba. Di ba? May ibang business ka pang ginagawa, may ibang company ka pang ginagawa. Alam mo, believe me, maniwala ka sa akin, mamili ka na lang. Huwag ka nang gumawa ng maraming kumpanya kasi hindi ka magsasucceed. The only way for you to become successful, isa lang yung ginagawa mo. Mamili ka na lang. Kung hindi mo gagawin sa AYS, okay lang. Thank you. Kung ibang kumpanya napili mo, okay lang. Thank you. Pero kung napili mo sa AYS, okay, good. Pero bottom line, my point is, isa lang yung gawin mo. Lalo na kung nagtatrabaho ka. 'Di ba? Kung wala ka naman trabaho at hindi ka busy, AYS lang pinagkakaabalahan mo, mas maganda kasi mas makakapagbigay ka ng capital na time and effort. However, kung ang capital mo ini-split mo sa napakarami, 'di ba? Nag-AYS ka, nagte-technology ka, may gumagawa, nagbebenta ka pa ng ano,
ng ng barley, ganyan, nagbebenta ka ng franchise ng siomai, ganyan. It's really hard. Kasi hindi ka expert on anything, master of none ka eh. Lahat kaya mong gawin pero hindi ka magaling sa isang bagay. 'Di ba? Guys, training naman 'to eh. Prangkahan na tayo. Wala akong kakilala sa industriya in my 14, 13 years experience na naging Millionaires Club na magkaibang kumpanya, Millionaires Club, hindi ganun. Isa lang yung ginagawa. Tapos naging Millionaires Club, nakabuo ng grupo, naging sustainable yung kita, kumikita kahit nagbabakasyon. Ganon, yun ang overflow. In order for you to achieve the overflow, no, the success of overflow, kailangan nakafocus ka sa isa. Tingnan mo si SM. Oh, si SM, nung nagsimula yan, nagbebenta ng sapatos. Nagbenta ba siya ng kwek-kwek at ng palamig during that time? Hindi naman eh, sapatos lang. Yun yung expertise niya eh. 'Di ba? Next, pag lumaki yung shoe business ni ni Henry C, nagtayo siya ng mall. Oh, may kinalaman pa rin sa sapatos yan kasi malaking pwesto naman yon na magbebenta ng sapatos. Nung yumaman siya, nagpapasahod siya sa tao, bakit pa ako bakit ko pa padadaanin sa bangko? Ako gagawa ng bangko. O, yumaman siya, yung mga customer, yung mga tao, may kailangan titirhan, yung mga customer, kailangan titirhan. Bakit pa sa iba? Dapat sa akin na lang, yan yung SMDC. O, sobrang yaman niya na, yung may-ari ng mga casino sa Pasay, Resorts World, City of Dreams, lupain niya yan. Inaaya siya, gusto mo, partner tayo, gamitin namin yung lupa mo, bigyan ka namin ng shares. Sabi ni Henry C, hindi ko business yan. Hindi ko focus, hindi ko expertise yan. Gawin nyo, mangupahan na lang kayo sa akin, bahala kayo kung anong gagawin nyo. Pero hindi ko papasukin niya kasi hindi ko business yan. Nakafocus. Imagine mo yung billion-billion na yung pera, nakafocus pa din. 'Di ba? Yun ang idea. Yun ang idea kung bakit ka magiging successful or magkakaroon ng overflow. You need to be focused, no? Sir, yung church namin balak mag-develop app similar to Grab to book available brethren with transport vehicle, transport need. I am thinking AYS can propose exchange deal here where AYS can develop the app in exchange for enlisting skill. Pwede yan, Sir Rolly Vic, chat mo ako, usap tayo. Pero however, hindi namin gagawin yan kung wala siyang lisensya. May certain license yan. LTFRB, LTO, no? So, kasi mamaya gawin namin yan, hanapan kami lisensya, yari tayo, no? So, iba, mas ano ang lisensya ng booking, no? So, anyway, next, 17, depend too much on mentor, no? So, ikaw na member na Neopreneur, of course, sa simula, yan naman ang tinuturo natin. Don't explain, don't present. Let your mentor do the explanation kasi hindi ka pa kumikita. Pero etong depend too much, ang problema nito kapag kumikita ka na, si mentor pa rin inaasahan mo. Naku, ang dami kong kilalang ganito. Nakita ko, tsumike ng 5,000 isang linggo, tsumike ng 12,000 isang linggo. Tapos kapag may kakausapin, si mentor pa rin ang inaaya. Si mentor, kaya niya naman eh. 'Di ba? It's time na nga para mag-step up siya for that situation. Pero hindi, si mentor pa even pag may mentor ng tao, hindi niya man lang masabihan or maturuan yung neopreneur niya. Tatawagin niya pa si Sir Seller para magturo ng neopreneur niya. May aambag naman siya dun eh. Turuan niya, tapos tawagin niya si Sir Seller, ay, dalawa nagtuturo, mas magaling. Bakit lahat kailangan mo ibigay kay mentor yung trabaho? Kung gayong kumikita ka naman na, di ba? Pero kung di ka pa kumikita, nagsisimula ka, sige, si mentor ang magpe-present para sa'yo. Pero wag na siya yung pag-invitein mo. Ikaw naman yung mag-i-invite, tapos siya kakausap. Di ba? Tulungan lang. Alam nga namang siya nag-invite, siya magpe-present, tapos ay yung income. Hindi naman ganoon, di ba? Ayan. Wants him to build a business for him or her. Want something for nothing. Do not exert effort to learn.
Si mentor naman yung magaling mag-present eh. Hindi ko na kailangang aralin yan. Si mentor na bahala. Hindi ganun, guys. Di ba? So, people fail kasi masyado nilang dinidelegate yung mga bagay-bagay sa negosyo dun sa mentor nila. Hindi sila nag-e-effort para matutunan yon. Hindi sila nag-e-effort para unti-unti, no, maaral yon. Guys, para sa mga bago dito, pag kayo kumita, no, very good, congratulations. Pero I want you to learn during that process kung ano yung makokopya nyo, ano yung matututunan nyo. Kapag kumita ka at may natutunan ka, panalong-panalo ka na. Pero kung kumita ka lang, wala, short term yan. Kapag hindi ka natuto habang kumita ka niyan, asahan mo, isang buwan lang, bababa yung kinikita mo. Kasi hindi long term eh. Wala kang natutunan, wala kang alam, 'di ba? So, ganoon siya, no? 8, procrastination. Actually, same lang naman to with the laziness, no? Yan. Kinikwento natin kanina, manyana habit, no? So, the more time that you spend to other things, the more na tatamarin ka, the more na walang mangyayari, walang magiging progress, no? So, don't procrastinate, don't be lazy, no? 19, physically unfit. Nako, sir, paano yan? Ako, chubby ako eh. Paano ka, Sir Lian? Paano ka maging successful? Chubby ka. Oh. Hindi naman po pagiging chubby or pagiging payat ang usapan. Okay? Ang pinag-uusapan po natin dito, yung fitness ng tao. Yung fitness ng lifestyle mo, yung fitness ng energy mo. Kasi, kung hindi ka fit at hindi ka nakakondisyon palagi, paano ka magnenegosyo? Di ba? Tama? Kaya nga, ano eh, there are times na kami ni Press, ayan, pinag-uusapan namin. Dati bros, 7 presentation, kaya natin. Bata-bata tayo, 20 years old, ngayon 30 plus. Kumausap ka lang ng 3, hingal na hingal ka na. Anong sabi ni Press, tara mag-gym tayo, kailangan mabawi natin yung stamina natin. Kaya kami, we're trying to exert more effort in working out para bumalik yung stamina namin, ma-offset namin yung pagtanda ng ilang taon, di ba? Ganun lang naman yan, lalabanan mo lang naman siya eh. Para hindi ka basta tumatanda, no? So, hindi ka kumakain ng tama, hindi ka natutulog ng tama, hindi mo magagawa talaga yung business, no? Yan yung pagiging physically unfit. Does not necessarily mean na chubby or payat, alright? Being fit. Next, salesman syndrome. Ayan, nako, yung benta lang ng benta ng neopreneur package. Pasali lang ng pasali ng SP tapos hindi naman tinutulungan. Ayaw tulungan ayusin yung profile, ayaw itulungan na tungkol dun sa presyo, sa description, no? Kinikwento ko kanina, yung mahilig mag-badmouth sa ibang tao. Ang galing niya magbenta, talagang galing niya magbenta. Ang problema, ayun, wala siyang nabibuild. Walang negosyong na-establish. Napagod siya, na-burnout siya. Kasi syempre, lahat naman ng tao na paulit-ulit ginagawa, mababurnout yan eh. Di ba? Nangyari, hindi nakapag-duplicate, ayun, nagkakarwash na lang ngayon. So, don't be a salesman. Guys, yung pagre-refer, di mo forever gagawin yan. Kaya galingan mo. Kasi kapag nagawa mo yan ng tama, nagawa mo yan early, mag-move on ka na on to the next phase. Yun naman yung pagiging leader, no? So, enjoyin nyo lang pero huwag kayo bumabad dyan, okay? Makapag direct referral ka, dire-diretso, good, ibibuild mo dapat yan. And then kung paano mo ginawa that, ituro mo sa kanila. So, don't be a salesman, no? 21, small time attitude. Ayan, ako, yung ito lang kasi ako eh. Ayokong bumili ng mga mamahaling damit kasi simpleng tao lang ako. Ayoko bumili ng MacBook. Gusto ko yung Dell, yung tigli 5,000 lang kasi simple lang ako, guys. If you had that small time attitude, no, mahirap mag-progress sa buhay. Hindi ka pakikinggan ng ibang tao, hindi ka makakapag-lead, hindi maniniwala sa'yo yung mga taong may pera. Sir, kaya ka ba nagsusuot ng mga mamahaling damit like Lacoste, Fred Perry? Actually,
Kaya ako nagsusuot diyan bukod sa komportable suotin 'yan. Kasi 'pag ako, 'no, pinakilala mo sa akin yung invite mo, ta's yung invite mo mayaman, alam niya yung mga gano'ng klaseng gamit at alam niya mas credible at maniniwala siya sa akin kung ihaharap ko yung sarili ko presentably. Kesa naman nakasando ko kakausapin ko yung invite mo, nage-gets mo? So, having small time attitude, nililimit mo lang yung sarili mo eh. Pag nangarap, 'pag nag-goal setting ka, huwag kang mag-goal setting ng 5,000 per month. Huwag kang mag-goal setting ng 10,000 per month. Gandahan mo yung hindi mo pa kinikita. Yung 100,000 per month, naranasan mo na ba? Hindi pa. Yan yung i-hit mo. 'Di ba? Yung mga talagang di mo pa natatry para maging excited ka. Tsaka mapatunayan mo sa sarili mo na kaya mo, no? So guys, how to solve your problems, no? When you have no appointment, sponsor. Guys, pag sinabing sponsor, hindi po ito yung babayaran mo ha. Hindi yung sa TV, yung ipipinance mo, hindi po yun. Ibig sabihin ng sponsor is for you to invite someone or to introduce someone in the business, no? So, klaruhin ko lang, no? When you have no appointment, mag-invite ka lang, no? Kapag wala kang pera, sponsor, mag-invite ka lang din. Pag wala kang momentum, ganun din, sponsor, mag-invite ka lang din. Pag yung team mo hindi nag-i-invite, ikaw na leader na pinakamagaling, ikaw yung mag-invite, di ba? Sponsor. Kapag yung team mo, daming reklamo, di ba? Keso, yung ano daw, yung app daw, nasira, ganyan, or kasi may mga bagong version, may bug fix, okay lang, sponsor. Kasi maayos din naman yan eh. Wala namang perfect na technology kahit Facebook nga o GCash nagda-down eh. Minsan nga si GCash, nakain mo na in order mo, nag-down yung GCash bigla eh. O, di ba? So, guys, maayos din yan, sponsor lang, di ba? When your team loses their dreams, nawawala ng vision, nag-sponsor ka lang, no? Kapag may nag-quit, okay lang yan. Ituloy mo lang, mag-sponsor ka lang. When the big guys disappear, ano yung big guys? Ito yung tao na sa tingin mo, alas mo. Tapos biglang nag-quit, okay lang yan. Sponsor ka lang, mag-invite ka lang. When you want to win, sponsor, hard work, knowledge, attitude, and gratitude, no? Kapag pinag-add-add mo yan sa alphabetical math, no? Success, it's 98%, hard work is 98% reason. Knowledge is 96% reason, attitude is 100%, and gratitude is 105%, no? So, and you never complain. Yan. Remember guys, if you are not part of the solution, then you are the problem. No? So, yun lang guys. That's the slide. Thank you very much, no? So, may few minutes pa tayo. I'd like to open the floor for questions. Ayan. Guys, pwede kayong magtanong regarding the training, no? Kamusta? May mga natutunan po ba? No? Sir Olivic, message mo ko diyan. Ano tayo diyan? Pwede. Let's see. No? So, ayun. So guys, wala ba kayong tanong regarding the training? Ayan. So, tomorrow, on Friday, I won't be your trainer, no? Secret kung sino yung magiging trainer, but you will have a different trainer. The reason why, it's because tomorrow, lilipad po kami papuntang Tacloban. Okay, to help the office, assist the opening, meet the mayor, meet the neopreneurs, meet the Filipino-Chinese community there, ganyan. So, ako magtatagal ako doon ng 10 days, no? So, pwede tayong mag-operate, pwede ko kayong tulungan, mga neopreneurs doon. Let's meet, no? Pag-usapan natin how do we penetrate the market in your area and all, 'di ba? So, let's meet, no? Maganda magkakilala din tayo in person para sa mga Taclobanan na nandito ngayon, no? So, Ma'am Vicky, question, sige. Please fire the questions, no? Ingat po kayo, Sir Lian. Thank you for sharing. Yes, sir.
Excited na naman ako kasi ako mahilig akong maglalabas eh. And alam niyo ba kapag lumalabas ako, like for example, yung pupunta kami ng Cebu, Baguio, ang number one na hinahunting ko diyan, ano ba yung delicacy nung lugar na yan? Ano ba yung ano ba yung pagkain doon? Yun, ganun tayo eh, syempre. Bali for Brethren's benefit lang po yung transfer facility kung may need transfer service at gratis base. Kapag organizational sa Rolivic, I don't think you need the license. But I'm not sure. I can ask the legal department for you. Pero sige, tanungin natin yan, sir. Ano lang po tayo, Sir Rolivic, chat lang po tayo. Then let's see. No? Mukhang pwede naman, mukhang pwede. No? Ang akin lang, pasok nila yung mga service providers nila, no? Para ano. By the way, may bago tayong lalabas na feature sa app natin. Magkakaroon tayo ng preferences, no? Kasi we talked to the president of the Mormon Church, mga Church of Latter-day Jesus Christ Latter-day Saints yan. Nagre-request sila ng preference button, no? Kuyari, sa mga Mormons, gusto nila na ituturo nila sa tao nila, mag-book sila dito, pero ang ibubook nila yung mga ka-church nila, no? So, sabi ng president ng Mormon, sir, imagine niyo pag nagawa niyo yan, tapos sumali din sa inyo yung Iglesia ni Cristo, di mas maganda, di ba? We believe that it's a really good community approach to cater them and to enable their church community in supporting the service providers in their church, di ba? So, yan, hintayin nyo lang, ginagawa na namin, no? We're really excited, no? So, merong preference kung anong religion, yan, pwede nilang salain para dun sa mga ano nila, kapatid nila, no? So, same thing lang po sa amin, brother. Yes, Sir Olivic, no? So, saktong-sakto pala, no? Sheila G, thank you, Sir Lian. Fresh talaga kami sa training tonight. Pwede ko ba mag-print ng tarpaulin? Pwede naman, Ma'am Vicky. Hingi kayo sa mentor nyo ng soft copy, meron yan. Or else, bili na lang kayo sa office. Meron naman tayo dun. Yun, mas madali, mas mura pa. Mas mura yung Ma'am Vicky, kapag bumili na lang kayo kasi ang pa-print, mahal yan eh. Pero yung sa office kasi, binibili natin ng bulto. Kaya mura lang natin nabibigay. Sir, neopreneurs po, kinuha mo halimbawa, tapos yung provider service mo, nag-package, nag-upgrade, tapos marami siyang naipasok. Okay lang yun, sir, kasi may 1% ka sa lahat ng naipasok niya. Very good yun. Alright, so mukhang wala nang tanong, guys. Thank you very much. I'll see you next week. Sana mag-enjoy kayo with your trainer this coming Friday. Oh, actually, pwede pala rin ako mag-training sa Friday kasi online naman, di ba? Tama, di ba? So, let's see. Wala muna ako ipapangako, pero kung ako makakapag-training ako doon, magte-training ako online, okay? Kung hindi naman, baka iba yung trainer niya. So anyway, let's see. Tapos, siguro give feedbacks to your mentors. How's the training? Ano po yung gusto ninyong pag-usapan natin na training next training sa Friday, no? Kung ano yung maraming boto, yan yung ituro natin, no? So, anyway guys, thank you very much. Have a good night and God bless. Hi, Mika! Just raise them up. Guys, abot natin ito Mika. Siya pala yung roommate ko. Hi, hello. Mika, napag-isip ako sa aking mag-road trip. So, medyo nagmamadali na rin ako. Siguro after ng road trip namin, pasalubungan ka na lang namin. Ay, See sure. ya. Thank you. Take care. Oh my God! Ang kalat! All I want is to rest dahil may